Mayo na po bukas, buwan kung kailan inaasahang makakaranas ng mahigit 45 degrees Celsius na heat index ang buong bansa. Ayon po yan sa Pag-asa. Ang tumitinding init, ikinababahala at itinuturing ng emergency situation ng ilang eksperto. At nakatutok si Maki Pulido. Dahil sa init ng panahon, apektado pati ang produksyon ng asin sa Pasukin, Ilocos Norte. 1 o 2 araw na lang daw nakakapasok ang mga tagaluto dahil hindi na kinakaya ang matinding init. Mainit masyado, hindi na kaya yung init sa loob. Ang 75 anyos na si Mang Carlos naman kahit mainit, matyagang itinutulak pa rin ang kanyang kariton para maglako sa Manila. Napapagod mo, ma'am. Minsan hinihingal. Matakot sa ulo. Tiyagaan lang po, tiis lang ang init eh. Sa datos ng Pag-asa ngayong araw, umabot sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init ngayong araw. Kabilang yan sa mahigit 30 lugar sa bansa na nakapagtala ng danger level na init. Ang kalbaryong ito nakikita ng Pag-asa na madaragdagan pa sa mga susunod na linggo. Ina-expect po natin na yung magnitude and or yung dami ng mga stations na nasa danger category ay madadagdagan pa. And yung temperature or heat index values na meron doon ay maaari din po madagdagan. Sa extreme forecast temperature ng Pag-asa para sa buwan ng Mayo, maliban sa Mountainous Luzon, halos buong bansa, inaasahang higit 31 degrees ang aktwal na temperatura. Ibig sabihin, ang heat index maaring umabot ng 45 degrees hanggang 54.8 degrees. Sa Metro Manila halimbawa na may extreme temperature range na 36.5 to 38.3 degrees Celsius, maaring umabot sa 52.3 degrees ang heat index, plus 1 to 14 degrees kasi sa aktwal na temperatura, depende sa relative humidity ng isang lugar. Nagbibigay na ng senyales ang ating mundo na something needs to be done. And very alarming nga ito. Emergency situation na to. Parang pag nasusunog yung bahay mo, hindi na siya umiinit lang yung bahay mo. Nasusunog na yung bahay mo eh. Ibig sabihin, extraordinary measures na dapat ang, kumbaga, pantugon dito. Hindi na uubra yung mga band-aid solutions. Lalo't-lalo na kung business as usual pa rin ang solusyon mo. Kasunod nitong El Nino, kakaharapin naman ng bansa ang La Nina. Sa third quarter ng taon, maaaring makaranas ng mas maraming tubig na dala ng ulan at mas maraming bagyong tatama sa lupa. Nasa 14 na bagyong inaasahan ng Pag-asa simula nitong Hunyo hanggang Oktubre. Mas malaki yung chance na maglandfall siya during La Nina, pero yung intensity or yung lakas ng mga bagyo during La Nina ay relatively weaker as compared to those that have formed during El Nino. Pinaghahandaan na rin daw ng Task Force El Nino ang paparating na La Nina. Matinding init man o ulan, maglalako pa rin si Lolo Carlos sa kalsada dahil wala naman daw siyang aasahang iba para may makain siya. Para yun ang kinabubuhay ko eh. May ano ng bigat. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng tag-init, ilang lugar sa Mindanao ang inulan at binaha ngayong araw. Nagmistulang ilog ang mga kalsada sa Maad sa Davao City. Naantala tuloy ang biyahe ng ilang motorista at may mga establishmento ring pinasok na tubig. Sa bahagi naman ng Lanang, binaha rin ang ilang kalsada matapos ang malakas na bugos ng ulan. Pahirapan ang biyahe ng ilang empleyado at estudyanteng may pasok ngayong araw. Ang mga pag-ulang yan ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa kabila nito, matinding init pa rin ang naranasan sa maraming lugar sa bansa. 48 degrees Celsius ang pinakamataas na naitala kanina sa Dagupan, Pangasinan. 47 degrees Celsius sa Apari, Cagayan, Pili, Camarines Sur at Tacloban City sa Leyte. Umabot naman sa 46 degrees Celsius sa Puerto Princesa, Palawan, Vira, Catanduanes at Masbate City. Habang nasa 45 degrees Celsius sa Lawag City, Ilocos Norte, Iloilo City at Pasay City. Posibleng mas mainit bukas, unang araw ng Mayo. Papalo po sa 48 degrees Celsius sa Pili, Camarines Sur, 47 degrees Celsius sa Dagupan at 46 degrees Celsius sa Apari, Cagayan. Nasa 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte at Tuguegarao City. Pati sa Puerto Princesa, Palawan, Vira, Catanduanes at Masbate City. 27 lugar pa ang makararanas ng danger level na heat index na aabot sa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Gaya ng nakikita nyo ngayon sa inyong screens. Base naman sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa hapon sa Ilocos Region, Cordillera, Mindoro Provinces, Palawan, Northern Mindanao, Soc, Sargen at Davao Region. Sa Metro Manila,
Mababa pa rin ang tsansang umulan kaya mas ramdam ang init pero maging alerto pa rin. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Inanod ng katanungan ang mga residente ng isang sitio sa Romblon. Sa kanila kasi dalampasigan may inanod na patay na balyena na hinala ng isa raw beluga whale. Pero posible nga bang mabuhay ang mga beluga whale sa isang islang pantropiko gaya ng Pilipinas? Nagbayanihan ang mga residente ng sitio Atabay para maiahon ang patay na balyenang ito na inanod sa dalampasigan ng Ferrol, Romblon. Ang balyena ay nasa 120 kilos ang bigat at may 2 metro ang haba. Sugatan at wala ng buhay na maabutan ng grupo ni Mark Jason. Ang dating namin, inspection namin, patay na po yung whale. Pinagtulungan po nung mga maingista din po namin na dalhin doon sa tabi, binaon po namin para hindi na po magdulot pa ng anumang kasangsang na amoy doon sa kanilang lugar. Hindi raw agad natukoy kung anong klaseng balyena ang napadpad sa sitio, pero haka-haka ng iba dahil sa itsura nito, isa raw itong beluga whale. Kuya Kim, posible nga ba mabuhay ang beluga whale sa Pilipinas? Kuya Kim, ano na? Ang beluga whale o Delphinaterus leucas ay isang uri ng balyena na karaniwang matatagpuan sa malamig na katubigan ng Arctic at subarctic region sa Northern Hemisphere. Sa Pilipinas naman, mainit ang klima, kaya mababang tsansa na mabuhay ang beluga whale sa bansa dahil hindi ito sanay sa ating mainit na klima. Kung gayon, ano nga ba ang balyenang inanod sa Romblon? Yung shape ng kanyang ulo, may pagka-squarish. Ang kanyang bibig ay yung underslang na lower jaw. Meron siyang tinatawag na false gill. Base sa itsura niya, ito ay isang dwarf sperm whale or pygmy sperm whale. Dalawang klase ng balyena na ito ay magkamukha kasi mahirap silang mapagkaiba. Nakikita sila sa medyo malalim na lugar o yung tinatawag na continental shelf. Pero halos buong mundo merong ganito. Bakit naman kaya napadpad ang sugatang balyena sa dalampasigan ng Romblon? Napupunta sila sa mababaw na portion ng dagat kaya natatap sila sa mga batuhan. Pag gustuhan nilang makaalis dun sa dagat, nabubugbog yung katawan nila sa bato. Pero alam niyo ba kung bakit may malambot na umpok sa ulo ang beluga whale? Ang tawag sa malambot na umbok sa ulo ng beluga whale ay melon. Melon, meron itong malaking papel para makarinig at makipag-ugnayan ng mga beluga whale sa kapwa nitong balyena sa pamamagitan ng echolocation. Sa echolocation, ginagamit ng mga balyena ang tunog upang maipasa at maunawaan ang impormasyon sa kanilang paligid. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, tutok at determinado sa kanilang pagsasanay ang 2 pang Pinoy weightlifting qualifiers sa 2024 Paris Olympics. Tutukan po ang kanilang mga hugot sa emosyonal na panayam ni JP Soriano. Hindi ko naiintindihan ng iba eh. May mga kahinaan pa rin po ako kahit nag-qualify. Sa kanilang pagkasanay, lalo kong nakilala sina Vanessa Sarno at John Februar Ceniza, weightlifting qualifier sa 2024 Paris Olympics. Literal na bigat ang unang naunawaan ko sa istoryang ito. Para sa tinatawag na snatch, itinuro nila sa akin ang tamang pwesto ng kamay, daliri at tamang paghawak sa bars, hanggang sa tamang pwesto ng dibdib at likod. So, okay. Tama? Tama? Tataas ko na yung kamay niyo kasi mag-aano tayo eh. Sa Olympics, no? Iisipin mong mala superhero ang ating mga Olympians. Ang 20 taong buhula ng si Vanessa, binasag ang 108 kilograms na Philippine record na siya rin ang may hawak nang mabuhat ang 110 kilograms sa snatch category. Pero sa aming kwentuhan, naunawaan kong tulad din siya ng marami sa atin. Kailangang malagpasan ang sariling pagdududa. May mga kahinaan pa rin po ako kahit
kahit nag-qualify pa rin, marami pa rin pong kailangan i-improve. So yun po yung tinatarget ko po na ipapalakasin ko po. Humuhugot ng inspirasyon sa mga mahal sa buhay. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng sacrifices mo para sa amin at sana malaman mo na dinedicate ko tong laro para sa'yo, para sa inyo po. Hubog na rin sa paghahanda ang taga-Karkar Cebu na si Februar na nag-qualify sa Olympics matapos maka-4th place sa Weightlifting World Cup. Pero ang hindi niya ipinahalata noon ay ang iniindang injury. Hindi ko na iniisip yung injury. Tinatabi ko na lang. Iniisip ko is yung goal na dapat punta ng Paris Olympics. Batak na rin daw siya sa hirap. Nagtitinda ng tinapay sa lola ko. Nag-aakyat ng puno. Nagkukuha ng kahoy sa gitna ng bukid. Kung malakas man siyang tignan ngayon, dahil daw yan sa kanyang ate, mga kaibigan at ibang anghel sa buhay na naging daan ng pagpasok niya sa weightlifting national team. Pero nang mapag-usapan ang pinagdaanan bago mag-qualify, bumigay ang tibay ni Februar. Hindi ko sinintindihan ng iba eh. Kasi lahat ng pinamuka, iba talaga yun. Akala nila, madali lang. May minor injuries pa rin sa balikat si Februar, habang si Vanessa meron pang muscle sprain. Pero tulad ng kanilang therapy, transition period kami, so kailangan yung buhat nila, tamang-tama lang muna. Tuloy lang din sila sa buhay hanggang bumalik sa dating kondisyon. Anong reason? Sa huli, bakit kailangan hindi pala halaga lang ng lakas ang aking matututunan, kundi halaga din ng disposisyon laban sa mga hamon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bukod sa Catanduanes, may mga survey at research vessels ng China na namataan din sa Ayungin Show. Ayon sa Philippine Navy, 3 ang namataang barko ng China sa Ayungin. Bukod pa ito sa naunang namataang research vessel ng China sa dagat na bahagi ng Catanduanes. Patuloy yang binabantayan ng AFP Southern Luzon Command. Nanawagan naman ang lokal na pamahalaan doon sa mga residente na agad na iparating kung may mapapansing kaduda-dudang sasakyang pandagat sa lugar. Tingin ng Philippine Navy, itinaon ito ng China sa isinasagawang balikatan exercises. Nahulikam ang pagtatalo ng mayor at vice mayor ng bayan ng Tobias Fornier sa Antique. Ang pinagtalunan, delivery ng food packs para sa mga apektado ng El Nino. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Makikita sa video ang pagtatalo ng 2 lalaki sa harap ng isang truck sa Tobias Fornier, Antique. Isa sa kanila ay si Mayor Ernesto Tanglangit III na nagpost ng video online, habang isa pa ay si Vice Mayor Jose Maria Fornier. Ilang sandali pa, sumakay ng truck ang busy alkalde at pinaandar ito. Sumakay rin ang alkalde at nagagawan sila ng susi. Pagkatapos nito, lumipat ang 2 sa likurang bahagi ng truck. Sa isa pang videong kuha sa lugar, makikitang tila isinasara ang pinto ni Vice Mayor Fornier at ang umano'y panununtok sa kanya ni Mayor Tahanlange. Hasta nga nanaog na kami, hasta nga sige po ng baisay, hasta nga ginlampusan niya ko sang pirta, sang truck. Gusto niya isirado at dito na nag-umpisa ang tanan. Ang pinag-ugatan ng away, ang karga ng truck sa 800 na family food packs mula sa DSWD na ipamimigay sa mga apektado ng El Nino. Ayon sa statement na inilabas ni Vice Mayor Fornier sa kanyang social media account, ang food packs ay kanyang ni-request kay Antique Governor Rodora Cadiao upang ipamigay sa mga residenteng hindi makakatanggap ng ayuda. Ngunit, pagbalik ng truck mula sa bayan ng San Jose, hinarang umano ito ng grupo ng alkalde sa Barangay Balud sa Tobias Fornier. At doon nagsimula ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Sinubukan ng news team na ma-interview ang busy alkalde, ngunit hindi pa ito sumasagot. Ayon naman sa alkalde, hindi nasunod ang proseso sa pamamahagi ng food packs, kaya ito pinigilan. Kanina, dumating sa Tobias Fornier si DSWD 6 Director Attorney Carmelo Nochete.
Ayon sa alkalde, sinabi nitong walang permiso mula sa ahensya ang pagpapalabas ng food packs. Nang kanilang pinuntahan ng warehouse kung saan balak sanang dalhin ang mga ito, nadiskubre pang may nakaimbak na doong food packs na umaabot sa 1,000 piraso. Ang 1,000 niya, hindi ma-explicar subong kung paano na nila ginlusot kagintago dito sa bodega ng irrigators. Si Governor Cadiao hindi nagpaunlak ng recorded interview sa News Team. Pero nilinaw nito na may permiso galing sa kanya ang pagpapalabas ng food packs. At may autoridad din umano ito bilang chairperson ng Antique PDRMC. Ngunit sa pagkakalam nito, 500 food packs lang ang ipinadala sa Tobias Fournier. Dumistansya naman ito sa insidente at ipinaubayan na lang ito sa pulisya. Sinatahan lang ito Fournier parehong humingi ng tawad kaugnay ng pangyayari. Mula sa GMA Regional TV1 Western Visayas at GMA Integrated News, Adrian Prietos, nakatutok 24 oras. Para tuloy-tuloy ang pababagong buhay, kabuhayan ng handog ng Manila RTC Branch 31 sa mga dating nakulong dahil sa illegal na droga. At kabilang sa kondisyon, negatibo sa drug test. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dating nakulong sa kasong paglabag ng illegal possession of dangerous drugs, ngayon meron ng food cart kaya kumikita na ng libo-libo kada buwan. Isa siya sa mga nabiyayaan ng Regional Trial Court Branch 31 ng Maynila ng Pangkabuhayan Showcase. Mahirap po kasi andyan po lagi yung tukso. Malaking tulong po siya ma'am kasi lalo po dun sa lalagyan sa akin na pwesto sa Quiapo po. Malaking tulong sa pamilya ko po siya. Libre mula kariton hanggang ibang gamit at paninda basta negative sa drug test. Yan ay para masiguro ang kanilang pagbabagong buhay. Hindi talaga enough, ma'am, ang counseling. Hindi enough ang ilagay mo sa in-house drug rehabilitation center. Kailangan you have talagang holistic. Kung yan na poorest of the poor talaga, kailangan bigyan mo ng pagkakataon ng magbagong buhay by providing the livelihood. May 4 na nabigyan ng food cart noon at ngayon 4 muli na drug offenders ang binigyan ng pangkabuhayan. Ang pondo mula sa sariling bulsa ni Judge Maria Sofia Tirol Solidum Taylor at donasyon mula sa mga kamag-anak at kaibigan. Napakalaking bagay na po yan sa amin. Ang sabi ni Judge, kailangan yung talagang pagbabago. Talagang wala, as in wala na talaga. Bukod sa mga food carts, may iba pa mga kagamitang pangkabuhayan ang ipinapamahagi ng Regional Trial Court Branch 31 ng Manila upang makatulong sa rehabilitasyon ng mga drug offenders. Tulad ng mga welding machine at cutter. Ayon kay retired Chief Justice Diosdado Peralta, doon pa man ay malaking hamon ang dami ng mga drug-related cases. Makakatulong daw ang programa para hindi na sila bumalik sa dating gawi. All jails were compact with a lot of drug violators. May magandang programa yan. Magkaroon sila ng livelihood. Hindi na sila pupunta doon sa mga barkada nila na involved sa mga drug. Ang prayer po namin na itong advokasya na to ay kumalat po. Hindi naman kaya lahat ng government agencies to take care of all these problems. So it's good that we involve yung private sector. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Yasmin Curdy is officially a mom of 2. Ibinahagi pa ng Starstruck alumna ang kanyang birth journey sa second baby na ipinanganak via cesarean section. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. It's another baby girl for Sparkle star Yasmin Curdy. Meet Raya Laila, ang baby number 2 ni Yasmin at hubby na si Ray Soldevilla. Eksklusibong ipinadala ni Yas ang picture ng kanilang bagong baby girl sa GMA Integrated News na ipinanganak niya nitong linggo April 28 via cesarean section. Sa isang post, ibinahagi ni Yasmin ang ilang litrato sa delivery room, kalakip ang kanyang birth story. Gusto raw sana niyang isilang ang bunso via normal delivery matapos mas-cesarean 11 years ago sa panganay na si Ayesha. Pero nalaman daw nila after a series of tests na manipis pa rin ang kanyang CS scar, na hindi raw magandang indikasyon at magiging high risk ito sa kanyang panganganak. Habang ginagawa ang procedure, nalaman din daw nila na nag-cord coil o nakapulupot na ang umbilical cord sa ulo ng kanyang baby, kaya good call daw na nagpa-CS na siya.
Life-saving nga raw ang procedure para sa mga babaeng tulad niya para mas healthy at safe na mailabas ang kanyang baby. Nagkataon din na swak ang kwento ni Yas ngayong April kung kailan ipinagdiriwang ang International Cesarean Awareness Month. Bumuhos naman ang congratulatory messages from celebrity friends at mula rin sa fans. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Mabilis na chika naman tayo para updated sa showbiz happenings. Dapat bilang. Ganun lang po kasimple. Yan ang kwelang sagot ni Kapuso fashion icon Heart Evangelista sa isang tanong sa TikTok kung paano gawin ang rich girl laugh. May 7.5 million views na yan. Iba talaga ang suporta ng pamilya. All the way from Qatar, lumipad pa Pilipinas ang pamilya ni Kapuso singer Thea Ashley para suportahan siya sa kanyang musical na Rent. Overwhelmed with joy, gratitude, and love daw si Thea na hoping na nabigyan niya ng pride ang kanyang pamilya. Maestro! Carrots 17's right here, and we're feeling the vibes sa kanilang latest music video na Maestro. Sa isang press conference, umaasa raw ang grupo na ma-enjoy ng Carrots ang kanilang latest release. Mga kapuso, let's relive the story of Tonton dahil available na sa Amazon Prime Video worldwide ang 2023 Metro Manila Film Festival at Manila International Film Festival Best Picture na Firefly. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Hindi ata bagay. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.